Hindi pa rin makapaniwala si Hadriana na muntik na siyang makatikim ng extra jumbo hotdog. Pinagmamasdan niya pa rin hanggang ngayon ang kamay na humawak sa junior ni JC. Palagay niya ay mawawarak talaga siya pag yun ang pumasok sa kanya. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ano ba kasi pumasok sa isip niya para halikan ito? Napaangat ang puwetan niya nang tumunog ang intercom. Huminga muna siya ng malalim bago ito sinagot. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay inunahan na siya nito. Come here. Baka sa boses nito ang kaseryosohan. Kanina pa wala sa linya ang kanyang boss, pero nanatili pa rin siyang nakaupo. Hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ito pagkatapos ng mainit na tagpo na yun. But she is Hadriana Montesillo. Hindi umaatras sa laban. Kaya mo yan, self. Inayos niya muna ang sarili bago nagtungo sa opisina nito. Nang makarating sa may pintuan ay muli siyang huminga ng malalim. Kumatok siya ng 3 beses. Come in. His baritone voice really makes her heart beat fast. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Pinaseryoso niya pa ang kanyang aura. She can't lose herself now. Lalo na, hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Nakita niya tong nakatayo at nakaharap sa may salamin na dingding ng opisina nito, kung saan kitang-kita ang buong syudad. Nakapumulsa to at kahit nakatalikod ay ramdam niya ang kaseryosohan sa aura nito. Napakatikas ng pagkakatayo nito na tanging suot ay ang long sleeve. Narinig niyang tumikhim to. Hadriana, about what happened? Panimula nito. Nanatili siyang tahimik. Hinihintay ang susunod nitong sasabihin. It was a mistake. Pagpapatuloy nito. Tila may 10 kutsilyo ang sunod-sunod na sumaksak sa kanyang puso sa binitiwan nitong salita. Nanatili siyang walang imik. I'm so sorry. Don't worry. It won't happen again. Muli nitong wika. Hindi na siya nakatiis at bumuka ang kanyang bibig na tila may sariling isip. A mistake? Ulit niya sa sinabi nito. But you did enjoy it, right? Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa kanyang bibig. Humarap ito sa kanya. What? Mukhang di ito makapaniwala sa tanong niya. Pinanatili niya ang tingin dito, kaya ngayon ay tila sila nagsusukatan ng tingin at walang gustong magpatalo. Damn those green eyes. I said, did you enjoy what just happened? Ulit niya. Nakita niyang napalunok ito at nagtiimbagang. I'm just a man. Of course I did. Bullshit. He's just a man? What nonsense reason did he have? Nanatiling walang emosyon ang mukha niya. Tama ka. Lalaki ka lang na hinainan ng pagkain. Bakit mo nga ba hindi kakainin? Hadriana, it's not what you think. Napalakas ang boses nito at ramdam na niya ang namumuong galit. You're the one who kissed me first. Dagdag nito, sabay iniwas ang tingin sa kanya. At lalaki ka lang na hindi magawang tumanggi. Kung sa bagay, palay na ang lumapit, hindi mo pa ba tutukain? Sarkastiko niyang saad dito. Nakita niyang dumilim ang mukha nito. What are you trying to point out, Hadriana? May bahid na talaga ng galit ang boses nito. Lalo niyang tinaas ang kanyang noo. That you are attracted to me. That's the reason why you can't help yourself but kiss, touch, and... No! I'm not attracted to you! Putol nito sa kanyang sasabihin pa. I can't be attracted to you. What happened is just a big mistake, Hadriana. Sino ba naman ang lalaking tatanggi kung ganyan kaganda ang ihahain sa'yo? Of course, no one! Matalim itong tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil inamin nitong nagagandahan nito sa kanya. Pero sinasabi rin nitong hindi ito attracted. Ang gulo niya, nakakaloka siya. You're a lesbian at never akong papatol sa isang tulad mo. Babae ang gusto ko. Hindi ko alam kung anong trip mo nang halikan mo ko at halos ipaubaya mo na ang sarili mo. Kung ano man ang kalokohang pinaplano mo, tigilan mo na dahil masama akong kaaway.
Kung ayaw mong mawala ng trabaho, ayusin mo sarili mo. Mas lalong dumilim ang aura nito. Siya naman ay napaawang ang bibig sa mga sinabi nito. Anong pinagsasasabi nito? Saan ito pinagpupupulot ang mga pinagsasasabi? Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Kahit ramdam na niya ang pagkirot ng puso dahil sa mga binitiwan nitong salita. Oo nga pala, hindi tayo talo. Babae rin kasi ang gusto ko. Sinubukan ko lang naman kung ano magiging reaksyon ng katawan ko kung lalaki ang kahalikan ko. Ngumiti siya rito. And I just found out that I can't really have sex with a man when I succeeded on stopping you. Binigyan niya ito ng nakakalokong ngiti. Nakita niyang napaawang ang bibig nito na tila nagulat sa kanyang sinabi. Hindi niya hahayaan na magmukha siyang talunan. Hindi niya hahayaan apakan nito ang pagkababae niya. Pero may nalaman akong isang bagay. Inilipat niya ang tingin sa junior nito, na mabilis naman nitong tinakpan. Ngumisi tuloy siya habang nanatiling nakatitig sa junior nito. You have an extra jumbo hot dog. Thank you for letting me know how big it is. I got an idea on what size I want to have to make a girl scream in pleasure. Tumingin siya rito at kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito. She won't lose in a fight. Not now. Not with him. One more thing. You're not attracted to me, but you almost screamed my name. Kung sabagay, kung ganito kasarap ba naman ang nasa harapan mo. I also want to say sorry for making you so hard. Kita niya ang sunod-sunod nitong paglunok. Kung wala na po kayong sasabihin, magtatrabaho na po ako, Mr. Fonteverde. Nang wala siyang makuhang sagot dito at nanatili lang itong nakatingin sa kanya, ay tumalikod na siya at iniwanan na to. Pagkasara niya ng pinto, ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang lakas ng tibok nun, pero nandun pa rin ang kirot. He will never like her. Dahil isa siyang tomboy. Anong masama sa pagiging tomboy? Dahil sa sinabi nito, ay mas lalong ayaw niyang ipaalam na pusong babae siya. Dito pa lang, hindi na siya mapanindigan. Buti na lang at sa pagdaan ng panahon ay naging matapang siya. Kaya hindi siya basta-basta iiyak. Pero mali pala siya dahil kusa nang pumatak ang kanyang mga luha. Luhang kanina niya pa pala pinipigilan sa harapan nito. Mabilis siyang nagtungo ng restroom. Akala niya, kaya niyang ipaglaban ang nararamdaman. Pero ngayon pa lang ay nasasaktan na siya. Paano niya ito mapapaibig kung hindi nga ito attracted sa kanya? Nasa family dinner si JC sa mansyon ni Vince. Kararating lang din ng kanyang mga magulang kasabay ang grandparents nila. Nasa hapagkainan na sila pero tila naglalakbay ang kanyang isipan. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga nangyari sa pagitan nila ni Hadriana. Pati ang mga sinabi nito. Kung paano nito pinamukha sa kanya na babae ang gusto nito. Na sinubukan lamang siya. Wala talaga itong period. Yun lang ang sinabi nito para mapatigil siya dahil hindi nito kayang makipagsiping sa lalaki. Wala pang nakatanggi sa kanya. Tila inapakan nito ang kanyang pagkalalaki. Nabalik siya sa kasalukuyan nang tapikin siya ni Kevin. Ha? Tanging nasambit niya. Nakatingin na ang lahat sa kanya. Nagtatanong tingin ang pinupukol ng mga ito. Okay ka lang ba, Kaz? Kasi parang katawan mo lang nga nandito pero ang diwa mo ay nasa malayo. Biro ni Kevin. May problema ba sa company? Tanong naman ng daddy niya. Wala po, Dad. Everything is under control. Ayos lang po ako. Medyo pagod lang po at wala pang tulog. Palusot niya sa mga ito para hindi na mag-usisa. Ikaw naman kasi anak. Imbis na sa bahay ka dumiretso, bakit sa opisina mo pa? Sana nakapagpahinga ka. Nag-aalalang wika ng mommy niya. Baka may gustong makita. Napalingon siya kay Vince sa sinabi nito. Ngumisi lamang ito sa kanya. Sinamaan niya to ng tingin. Kapag kwan ay narinig niya ang mahihinang pagtawa ng mga kasama. Oo nga pala, son. Nabalitaan ko na nagawa niyo ng paraang maihabol ang kontrata kay Mr. Valdez. Yun yung sumakay ka sa motor with your secretary, right? Maaasahan naman pala yung secretary mo. Alagaan mo Pahayag ng daddy niya. Nagkibit balikat lamang siya. Ayaw niyang pag-usapan ng sekretarya.
I really wanna meet her. Clara, I heard she's your best friend. Tinig ng lola niya. Opo, lola. Magkaibigan na po kami simula nang nasa high school po. Sa totoo lang po, nahirapan akong amuhin siya. Wika ni Clara na mahina pang natawa. Bigla siyang nagka-interes sa takbo ng usapan. Akala ko ba wala kang interest pag-usapan siya? Sabat ng traidor niyang isip. What do you mean, Iha? Lolo asked. Mailap po kasi yun. Hindi siya nakikipagkaibigan. Kahit na makagraduate kami sa college at nakapagtrabaho siya, hindi siya nagkaroon ng ibang kaibigan pwera sa akin. Formal lang siyang makisama sa iba. Buti nga po ngayon bumabalik siya sa dati dahil pinapapasok na niya yung mga taong gustong mapalapit sa kanya. Pagpapatuloy na kwento ni Clara. Lahat sila ay nakafocus na rito. Tila napaka-interesante ng topic na yun. Bakit naman naging ganun siya? Tita Leila asked. Na-trauma po siya. Hindi ko po alam ang tunay na dahilan kasi ayaw niya ring ikwento. Ang alam ko lang po, natatakot siya. Baka raw po kasi kung kailan malapit na siya rito, ay bigla siyang iwanan tulad ng ginawa sa kanya noong 7 taong gulang pa lang po siya. Tumatak po talaga sa kanya yun. Sabi niya nga po, first love niya daw po yun. Patuloy na kwento nito. Tila nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Bakit naman siya masasaktan? Sabi ko nga po, paano niya naging first love? 7 taong gulang pa lang siya nun. Pero sabi niya, kahit bata pa lang ang puso niya, sigurado siyang nagmahal na yon. Kaso, iniwan siya. Kaya kahit kaibigan, hindi na niya hinayaan pakalapit sa kanya. Kaya masaya po ako dahil nakikita kong may pagbabago sa kanya. Nakita niyang tumangu-tango ang pamilya niya. Habang siya ay hindi pa rin nawawala ang tila karayom na nakatarak sa puso niya. Nakakatuwa nga po kasi yung first love niya ay may green eyes. Parang sa'yo, Juan Carlos. Tapos pareho pa pala kayong mahilig sa sipo egg. Hindi naman kasi talaga favorite ni Adriana yon, pero dahil favorite ito ng first love niya, ayun, naging paborito niya rin. Nakangiti pa nitong kwento. Kumunot naman ang kanyang noo. Sana lang po maging maayos na talaga ang beshi ko. Dami na rin kasi niyang pinagdaanan. Itong huli nga ay yung muntik na siyang tabihan ng boss niya. Napalingon siya rito dahil sa sinabi nito at kita niya ang pagtakip nito sa bibig na tila nadulas lamang ito sa sinabi. Napatiimbagang siya sa narinig. Pinagtangkaan itong tabihan? Pero hindi yun ang sinabi nitong rason kaya ito nag-resign. Kita niya rin ang pagkabigla sa reaksyon ng mga kasama niya kahit ang pagtiimbagang ni Kevin. Did she file a case? His Tito Alfred asked. Umiling si Clara bilang sagot. Naikuyom niya ang mga kamao na nasa ibabaw ng mesa. Bakit hindi? That bastard tried to rape her. Hindi niya napigilang sambit. Napadako tuloy ang tingin ng mga ito sa kanya. Nanatiling madilim ang kanyang ekspresyon. Adriana is a strong woman. Hindi na siya nag-file ng kaso dahil tinanggap ang resignation niya at ibinigay ang nararapat na back pay niya sa loob ng 3 taong paninilbihan niya. Kahit ang recommendation na ibinigay sa kanya, pahayag ni Clara. Napailing-iling siya. He can't believe it. Tumayo siya at humarap sa mga ito. Mauna na po ako. Gusto ko na po magpahinga. Magalang niyang paalam sa mga ito na tinanguan naman siya kaya mabilis niyang nilisan ang lugar na yun. Nakasakay na siya sa kotse niya pero hindi pa rin niya ito pinaaandar. Malakas niyang hinampas ang manibela. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Halo-halo ang emosyon niya. Nagagalit siya, naiinis, nasasaktan. Basta hindi niya matukoy. Wala pang nakakapagpagulo sa kanyang isipan ng tulad ng ginagawa ni Adriana ngayon. Nagagalit siya dahil muntik na itong mapahamak. Sinamantala to. Wala ka namang pinagkaiba, di ba? Sinamantala mo rin siya. Singit ng isang bahagi ng isip niya. Bigla siyang natigilan. Ano nga bang pinagkaiba niya sa taong yun? No! Hindi niya to ginawa ng masama. Kusa nitong pinaubaya ang sarili. Kahit na, malinaw pa rin, sinamantala mo rin. Pwede kang umiwas nang lumayo siya sa'yo pagkatapos kang halikan. Pero hindi. Bagkos pinagpatuloy mo. Kontra pa rin ng isip niya.
Ah! Malakas niyang sigaw na sumakop sa buong looban ng kanyang kotse. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Sinamantala niya ba ito? Galit siya sa taong pinagsamantalahan ito. Galit din siya sa sarili. Nagigilty siya sa kanyang nagawa. Pero bakit nasasaktan din siya? Lalo nang malaman na may unang pag-ibig ito. At naiinis siyang isipin na may pagkakatulad ang first love nito sa kanya. Kaya ba nang masilayan nito ang kanyang mga berdeng mata ay tila nakita nito ang first love sa kanya? No! Kaya ba naging malapit ito sa kanya? Kaya ba halos ipaubaya na nito ang sarili sa kanya? Maaari kayang... No! He will never be someone else's. He will never be a second choice. Never! Tinanggap ni Hadriana ang pag-imbita ni Kevin sa kanya. Wala naman sigurong masama. Siguro, baka pwede niyang subukang mabaling sa iba ang nararamdaman niya para kay JC. Total, ayaw naman ito sa kanya. Ate, dito na sundo mo. Pagtawag ni Miko sa kanya. Muli niyang pinagmasdan ang kanyang ayos. She's wearing an off-shoulder red dress, kaya litaw na litaw ang mapuputi niyang balikat kahit ang kanyang cleavage ay kitang-kita. Inilugay niya rin ang kanyang mahabang buhok. May hinala siya na alam naman nito na babae talaga siya. Saka na-miss rin niyang magsuot ng ganito. Kinuha niya ang kanyang pouch at isinuot ang blazer. Pagkababa niya ay napadako sa kanya ang tingin ng dalawang gwapong lalaki na nakaupo sa sala. You look perfect, ate. Nakangiting puri ni Miko. Wala si Mickey dahil may inaasikaso to. Tumayo na rin si Kevin. He is handsome, no doubt. Ngumiti ito sa kanya na ginantihan naman niya. Good evening, pretty lady. Pagbati nito. Same to you, handsome. Ganting puri niya rito. Narinig nilang tumikhim si Miko kaya napailing na lang siya. Take care of my sister, Kevin. Kapag may galo siyang umuwi, magtago ka na. Pagbabanta ni Miko. Miko? Saway niya rito. No worries, bro. I will surely take good care of her. Tugon naman ni Kevin. Sige na, lumayas na kayo. Pagtataboy ni Miko. Mabilis naman siyang inilalaya ni Kevin hanggang sa pagsakay sa kotse nito. Kapwa sila tahimik hanggang sa makarating sila sa pinareserve nitong restaurant. Pagka-park nito ay mabilis ito na bumaba para ipagbukas siya ng pinto. A real gentleman. Well, what do you expect from a playboy? Ito yung playboy na tahimik. Kumbaga, patago kung umatake. Nailing siya sa naisip. Hanggang sa makapasok sila sa loob ng restaurant ay nakaalalay ito sa kanya. Naiilang na nga siya pero hinayaan niya na lang to. Pinaghila pa siya nito ng upuan. Lumapit naman agad ang waiter para ibigay ang menu sa kanila. Order anything you want, Hadriana. Basag ni Kevin sa katahimikan. Kung makapagsalita ka naman parang ang takaw ko. Bahagya pa siyang natawa. Nakita niyang ngumiti ito. Gosh, ang gwapo rin eh. Kaya ang mga babae na nasa ibang lamesa ay di maiwasang sumulyap dito. Would she feel proud dahil siya ang kadate nito? Nakapag-order na sila.